Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-13 sa buwan ng Nobyembre taong 2012. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita. Security plan sa pagdiriwang ng anibersaryo ng lalawigan nakalatag na. Provincial Livelihood Trade Fair, Co-Packaging Center at Livelihood Training binuksan na. Calapan City muli na namang pinarangalan. Seal of Good Housekeeping iginawad. At sa detalye ng ating mga balita, sa pagkakaupo bilang bagong officer in charge ng Ormin TPO Provincial Director Police Superintendent Ronaldo De Jesus, isa-isang nag-courtesy call ang nasabing opisyal sa ilang mga namumuno ng iba't ibang bayan sa probinsya. Kabilang dito sina Bacoor Municipal Mayor Graciano de la Chica, San Teodoro Municipal Mayor Apollo Ferraren at Puerto Galera Municipal Mayor Hubert Christopher Dolor. Bilang bahagi ng pagpupulong, binigyang puntos ang tamang pagsusuot ng uniforme o General Office Attire ng kapulisan habang nasa hanay ng pagtatrabaho. Layunin ring umano ng pulong ang ugnayan ng lokal na pamahalaan sa kapulisan upang maresolba ang bawat problema na may kinalaman sa peace and order ng bawat bayan. Maliban sa courtesy call, nagbigay daan rin ang nasabing pulong upang masuri ang bawat municipal police station sa mga nasabing bayan. Sa uli, nais-an nila na maging bukas ang lokal na pamahalaan at pamayanan sa usapin ng peace and order upang masawata ang mga lumalabag at nagkakasala sa batas. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Pinarangalan ang syudad ng Calapan umaga ng ika-12 ng Nobyembre taong kasalukuyan sa City Hall sa Barangay Ginubatan sa lungsod. Ginawaran ng Seal of Good Housekeeping ang city government sa pamumuno ni City Mayor Doyle Leachon mula sa Department of Interior and Local Government sa panguna ni DILG Provincial Director Engineer Samuel Borja Jr. at DILG City Director Arnolfo Bautista. Ibinase ang naturang parangal dahil na rin umano sa pagiging functional, transparency at accountability ng syudad kung saan ito ay nasa inisyatibo ng national government upang bigyang halaga ang mga natatanging galing at sipag ng LGUs. Lubos naman ang naging pasasalamat ni City Mayor Leachon matapos matanggap ang parangal sa ginawa nitong talumpati sa kanyang pamunuan na nagbigay umano ng bagong karangalan sa city government. Iba pa ang mga balita sa aming pagbabalik.
Panasonic Air Conditioner. Now with EcoNavi, it monitors activity and directs airflow to only where it's needed to reduce waste. It also adjusts to changing conditions to save even more. It just takes one touch to change the future. Panasonic lets you enjoy the life that you deserve. Live easily, comfortably, and in style. Panasonic understands you, your lifestyle, and your environment as it innovates to give you all that you want and all that you need. Live a cool and eco life. Panasonic. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, sa pag-arangkada ng selebrasyon ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan ng Silangang Mindoro, maliban sa preparasyon ng lokal na pamahalaan para sa matagumpay na pagdiriwang, maging ang mga kapulisan ay handa na sa naturang okasyon kung saan ayon kay Calapan City PNP Chief William Destura, nakalatag na ang security plan para dito. From time to time naman nagkakaroon ng activities dito sa city. Palagi naman tayo may nakahandang security plan. At the same time, yung posting nga ng mga tao natin, palagi namang naka-plancha yan. At the same time, yung ating mga force multiplier like itong member ng ating PSD, itong ating Kalsidag, yung TMO, palaging kaagapay natin yan sa pag-maintain ng peace and order. Kung sa naman natin yung sa security plan, palagi naman naka-include doon yung ating request for augmentations. But yun nga, hindi naman tayo masyadong naasa dyan. At kung ano lang yung available resources natin dito sa PNP. At the same time, yung coordination natin sa barangay officials para maging available yung kanilang talents. Yan yung ating, siguro, yung, kung magkaroon man ng augmentations, that is the time na pwede natin i-full blast yung ating security sa area. Dahilan sa inaasahan na ang pagdagsa ng maraming tao, higit sa Mardi Gras, ipatutupad umano nila ang full force security sa kalungsuran kung saan apela ng opisyal higit sa mga kabataan na maging mga disiplinado upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Sa ating mga kabataan, lalo na nga dito sa lungsod ng Calapan, sabi ko yung tamang disiplina lamang dahil unang-una nga yung ating kapulisan ay sayan sa ating tinitingnan yung mangyayaring kaguluhan at ito nga yung last Mardi Gras, meron na tayo na aresto dyan at sana naman ay maiwasan na yung ganung bagay at yung tamang disiplina ka. Sa kabila naman ng aminadong kakaunting bilang, bagamat normal pa rin sa ganitong panahon ang augmentation ng mga kapulisan mula sa rehiyon at probinsya bilang karagdagang puwersa. Inaasahan din naman ang pakikisa ng mga Barangay Peacekeeping Action Teams o BPATs mula sa iba't ibang barangay sa lungsod. Tampok ang iba pa ang mga balita sa aming pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Grande ang naging pagbubukas ng Provincial Livelihood Fair, Toll Packaging Center at Livelihood Training umaga kanina, ika-13 ng buwang kasalukuyan sa Capitol Compound. Bago ang programa, isang motorcade ang idinaos kung saan ikinampanya ang Nutrient Manager for Rice,
Sa temang sa Nutrient Manager for Rice, sigurado ang nutrihenong kailangan ng palay mo. Nakiisa sa aktibidad ang iba't ibang ahensya gaya ng Agricultural Training Institute, Department of Agriculture RFU4B, Provincial Government, Provincial Agriculturist Office, farmers mula sa ilang bayan sa probinsya at iba pa. Samantala, dinaluhan naman ang opening ceremony ni Governor Alfonso Umali Jr., Vice Governor Humrilito Bons Dolor, Provincial Administrator Angel Saulong, Executive Assistant Dr. Murphy Marasigan, DOST-4B Regional Director Dr. Maria Josefina Abilay, ATI-4B OIC Center Director Pat Andrew Barrientos, Provincial TLDC Manager Avelino Tejada, Provincial Agriculturist Petronilo Di Mailig, Nauhan Mayor Angie Casubuan, DTI Provincial Director Oscar Agbay at marami pang iba. Maliban sa mga mensahe ng mga panauhin, naging tampok din sa programa ang pagkakaloob ng financial assistance ng DOST sa 9 na entrepreneurs na benepisyaryo ng kanilang programang setup na may kabuang halagang 5,869,900 pesos. Excited namang sinalubong ng mga coordinator sina Governor Umali sa cutting of ribbon ng Livelihood Trade Fair kung saan kanya-kanyang ipinagmamalaking produkto ng bawat bayan ng tampok, gaya ng fresh cow's milk, mga prutas at gulay, processed products, mga pagkain at marami pang iba. Iba't ibang kasanayan naman ang hatid ng TLDC sa kanilang livelihood training gaya ng candle making. Matapos ang pagbisita sa booth ng mga exhibitors, agad na isinagawa ang blessing at inauguration ng Toll Packaging Center, ang proyektong pinagtutulong-tulungang isakatuparan ng pamahalang lalawigan, TLDC, DOST at DTI. Pinangunahan ni Father Jim Ruga ang pagbabasbas habang nanguna naman sa cutting of ribbon sina Governor Umali at Vice Governor Dolor na din sinaksihan ni DOST-RD Dr. Maria Josefina Abilay, DTI Provincial Director Oscar Agbay, TLDC Manager Avelino Tejada at marami pang iba. Ang Toll Packaging Center ang magiging katuwang ng mga entrepreneurs ng lalawigan sa packaging ng kanilang produkto kung saan matapos ang blessing, opisyal na itong magseserbisyo sa mga negosyanteng Mindoreño. Samantala, magtatapos ang Provincial Livelihood Trade Fair sa ika-15 ng buwang kasalukuyan, ang mismong araw ng anibersaryo ng pagkakatatag ng lalawigan. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments o suggestions, mga balita at impormasyon na nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Maaaring mag-log on sa www.tamaravision.net, ang official website ng Tamara Vision Network Incorporated. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joanne Caterina Perez Alberto na nag-iwan sa inyo ng isang mapayapa at magandang gabi. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.